gaganaping salo-salo. At ang lahat ay pwede pumarito. Ngunit, ang nais ko'y kasuot ang puti. At hindi ako magtatangi. Kaya sa akin, ay mayroon kayong bahagi. Siyahan, katahimikan, at kasiguraduhan na dito niyo lamang sa aking tahanan matatagpuan. Ano ba ang mayroon sa aking tahanan at kailangan niyo itong puntahan? Ito'y may 12 perlas sa tarangkahan. May mga kasadang ginto, tila'y mga salamin. At kilala rin ito na may mga natatanging hiyas. At higit sa lahat, ako'y makakasama niyo rito. Ngunit, ako'y may panuntunan. Maliban na lamang ang tao'y perpekto. Siya ay makakapasok dito. Isang palyayang makapasok sa loob ng kanyang tahanan. May inaw sa pandinig ang balitang isinawit. Magkakaroon ako ng pagkakataong makapasok sa loob ng napakagarang mansyon! Iniisip ko pa lamang ang mga maaaring makita ay namamanghala ako. Siguro, may mga malalaking kwarto para sa pagsasalo-salo. Mga hindi ordinaryong pailaw, mga musikang nakakahalina, pagkain na kirami at kaysa sayaw! At may lugar na kailinis at kayo eh. Kahit sapat ang isip ay magbibigay kaligayahan sa pusong lagi na lang nangangarap sa buhay na kahit kailanman ay hindi ko matatamasan. Kahit sana'y makapasok lang okay na, kahit saglit maganasan man lang. Paano mangyayari kung suot ko pa lamang ay hindi na naayon? Ang kasuotan ko'y marumi at hindi lang ito kaunti. Buong damit ko na yata. Kaya kahit naisin na makapasok, wala naman ako maipapalit sa aking kasuotan. Paano ba? Ano ba ang dapat kong gawin? Kasi sa tingin ko, kahit ito'y aking labahan, hindi pa rin mawawala. Meron at merong mangtiyang makikita. Ng lahat ng gamit ko. Kaya naisip ko man na bumili ng panibagong gamit. Wala naman akong pangbili eh. Mahirap lang ako. Kung sa makakain wala na eh. Paano pa kaya para sa mga bagong gamit? Kaya gustuhin ko man na bumili ng bagong susuotin para sa isang beses na kasiyahan. Kapalit naman ito, sigaw ng sigura ko para sa mga susunod na araw. Paano? Ang isang maduming taong tulad ko pwedeng mangarap na kahit may pagkakataon, hindi mo papayagan ng katayuan eh. Hanggang sana na lang talaga. Bakit ganito?
pagsasalo-salo. Ano ba ang nangyayari sa labas ng aking tahanan at nagiging dahilan upang hindi sila pumarito? Tama. Ano na ang dahilan? Dahil ito sa aking tinakdang panuntunan. Kahit na sino hindi makakapasok sa aking tahanan. Dahil ang damit nila ay maruming basahan na kahit laban pa'y hindi nalilinis pa. Paano sila makakapasok sa aking tahanan kung hindi nila naabot ang aking panuntunan? Wala nang iba pang paraan. Kailangan kong ibigay ang nag-iisa kong anak, ang aking kaisa-isang anak. Kailangan niya lumabas at hanapin sila. Mahal ko ang aking anak. Ngunit mahal ko rin ang mga tao. Nais ko silang makasama sa aking tahanan. Kaya ang nag-iisang paraan upang sila ay makapasok ay ang pagsakripisyo ng aking anak para sa kanila. Ako ang anak. At alam ko na ako ang napili. Hindi dahil ako'y higit, kundi dahil handa akong sumunod. Simula pa lamang nung una, batid ko kung anong plano ng Ama. Na ako ang magiging daan. Ako ang magsasakripisyo. Alam kong hindi ito magiging madali. Alam kong sa labas ng aming tahanan ay punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng karumihan at ng paghamak. Alam kong kakaharapin ko ay puro sugat, puro pangungunya, puro bighati. Sa tuwing sila'y tinitignan ko, nakikita ko yung mata ng mga taong mahal ng aking Ama. Nakikita ko yung kanilang mga mata na punong-puno ng takot, yung kanilang mga kamay na walang mahawakan, yung mga kanilang puso na wasak at uhaw na uhaw sa pag-ibig. Kaya kung ako man ang magiging daan, kung ako man ang magiging sakripisyo, hindi ako uurong. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil
Mahal ko sila. At higit sa lahat, mahal ko ang aking ama. At sa bawat paghakbang ng aking mga paa palabas ng aming tahanan, ramdam ko yung unti-unting pagkapunit ng kanyang puso. Na para bang sa bawat pagpintig ng kanyang puso ay sabay ng pagpintig ng aking. Ngunit ramdam ko rin ang kanyang pagtitiwala. Hindi siya nagkatubili. Sapagkat matid niya na hindi ako lalayo sa kanyang layunin. Iisa kami ng isip. Iisa kami ng puso. Iisa kami ng ninanais. At alam ko, sa paglabas kong ito, hindi lamang ko basta aalis. Ako'y pagkakanulo. Ako'y pagtatawanan. Ako'y hahamakin. Ako'y paiiyakin at higit sa lahat. Ako'y tatratuhin na para bang wala akong silbi. Dahil batid ko na sa panahong iyon, ako'y lalayo sa kanya. Na siyang aking buhay, ang aking ama. Ngunit, kahit ganun kasakit, kahit ganun kahirap, hindi ko ito tinitignan bilang kawalan. Sapagkat ito'y pagkakataon na ang paanyala ng amay kanilang matanggap na ang bulwagan ng kanyang tahanan ay mapuno ng halakhak, mapuno ng awitan at ng tunay na kasayahan. Kaya kung ako man ang iaalay, kung ako man ang magiging daan, hindi dahil ako'y pinili, kundi dahil pinili kong mahalin sila. Kagaya kung paano ako pinili ng aking ama. Kaya ngayon, ako'y magpapaunaya. At sa lahat ng aking pagdurusang tatahakin, naroon yung katiyakan na ang pagsasakripisyo ko ay hindi masasayang. Sabagat sa huli, sila'y makakapasok. At kapag iyon ay dumating, masisilayan nila yung mukha ng aking ama. Mararamdaman nila yung yakap. Matagal nang nakalaan para sa kanila. At kami, bilang ama at anak, makakapiling silang muli. At sa panahon
lahat ng aking sugat, lahat ng paghamak, lahat ng sakit. Ay magiging alaala na lamang ng pag-ibig na kahit kailanman ay hindi tumigil. Totoo ba ito? Totoo ba ito? May puti na akong damit! Ano kaya ang aking itsura? Ano ba ang aking itsura? Malinis na rin ba akong tingnan? Malinis na akong tingnan? Malinis na akong tingnan! Malinis na akong tingnan! Ang bango ng damit na ito! Malayong malayo sa kasuotan ko noon na kahit labahan, tila pagmi pa rin akong pagmasdan. Pero iba na ngayon. Panaginip lang para sa isang tulad ko ang makapasok sa napakagalang mansyon. Ngunit, ngayon nabigyan ako ng pagkakataon. Kaya patawad, kaibigan. Dahil ikaw ang nagdusa sa kagumihan na hindi mo naman kailangan maranasan. Ngunit, itong kaloob mo lang din ang paraan upang sa mansyon na iyon, ay makapasok ako. Kaya, salamat. Salamat dahil kahit hindi ako karapat-dapat, nabigyan pa rin ako ng pagkakataon. Buong puso'y tatanawin ko ito. Iingatan, pahahalagahan, ang kaloob mo kahit kailan ay hindi ko kayang pantayan. Salamat. Kasi kung wala ka, wala na rin yung pangarap ko. Pangarap na makatungtong at maranasan yung buhay na kahit sa balit tatanaw ay hindi ko makikita.